Hello guys, welcome to DIY Planet, and for today's video gagawa naman tayo ngayon ng Halima box D12. So sukat na D12. So ito guys yung mga sample natin lahat ng mga angle pati yung kata alamin natin. So guys, start na tayo. Bali ganito lang guys, no? Yung cut natin dito pag ganyan yung plywood nya, isang 381, tapos 447, tapos 349, dalawa. So ito yun guys, no. Yan, bali apat guys. So yan siya guys, ayun yung malinaw na apat na cut guys sa isang plywood. So halos kalahating plywood yung magagamit natin dito guys. So inuna muna natin yung port 1. Ayan, dalawang P1, no. And guys, kasi meron tayong sobra. So ngayon, proceed na tayo isa-isa guys. Ayan na. Ayan, bali na-cut ko na rin po pala yan. So, ito yung sukat niyan guys. Ayan guys, yung files pala na to guys, medyo malabo kasi dito. So, ilagay ko na lang yung link sa description. So, pre-download lang naman guys. Word document format yun. So, pre-download lang naman siya. Share ko na lang po sa description, check nyo na lang po. So yan guys, ang kinat na natin dito port 1 tsaka port 2. Yan guys. So ito na lahat yun guys, nakat na natin, no? Port 1, port 2, port 3, port 4, port 5. So ganyan yung basa natin dyan guys. So ganyan, no? Ito siya, P1. Yan, port 1. Tapos itong gitna, ayan yung angle nya guys. So kompleto detalyado tayo dito guys, pati angle, no. P1, P2, P3, ayan yung angle nya. Ayan yung P4, magkaiba siya, 8.5 dito. Tapos sa kabila ay P4 7.8. Tapos dito naman bandang taas, pareho sila, 26.1. So ganyan yung pag angle natin guys, sunod-sunod natin para hindi tayo malito. Ito guys, tinirada ko na dito yung front, no. Tapos yung front support, FS, ayan yung tawag natin dyan guys. Front, tsaka yung dalawang yan, front support yan. Tapos ito guys, yung gamit natin dito na na handle, ayan. Sinukat lang namin na ganyan. Tapos binilugan natin sa gitna. So ito na guys, inangle na natin isa-isa. So port 1 muna tayo guys, no. 9.4 guys. So yung mga detalyadong natin yan guys, ito yan. So ito yung malinaw guys. Ayan, kompleto po yan, may angle. So ayan guys, ito naman yung port 2. Ayan yun. So yung kabila nyan, syempre iba na yun. Bali set natin siya sa, ayan yung unang cut 9.4. ayan, pareho siyang 9.4 guys. So dalawa kasi to guys, taas tsaka baba. So kaya laging dalawang piraso yan. So next naman guys, ayan, sulatan natin guys, no, para hindi tayo malito kung saan bandang angle yung 9.4 na yan. So baka kasi magkapalit. Ang sunod naman guys ay 10.7. So kung kabila 9.4, dito sa kabila 10.7. So ganyan lang guys, sundin nyo lang yung angle, no. So ayan, tirahin na natin yung kabila guys, 10.7. ayan, dalawang pirasong ganyan ulit. Basta nasunod nyo lang guys yung angle guys, walang problema dito. Kakasa na lang kayo ng kasa. Hindi na tayo kailangan manghula guys sa mga angle. Kasi maganda talaga guys, nakaplano. Ayan, 10.7. Kasi pag nakaplano yung mga angle natin, pagkakat natin yan, diretso na tayo kasa. Wala nang problema guys. So ito guys, ito naman yung port 3. P3 guys, P3. So dito guys, ganun din, 10.7 din siya.
Ayan yung sa kanan niya 10.7. Pero pagdating doon sa kaliwa niya 8.5 na guys. So cut muna tayo dalawang 10.7. Ayan guys, makita nyo naman yan doon sa sa manual, no. So ayan guys, ganun lang siya guys. Sundin nyo lang na maayos guys yung sa instruction natin sa angle. Ito kasi medyo ayan okay na pala yung butas natin sa gilid guys, no. Minsan guys pag sobrang nipis na siya, natutuklap siya, so payadan natin ng wood glue. So ayan guys, oh ayan 10.7, tas kabila ayan 8.5. ayan 8.5. Pagdating naman sa P3 ayan kabilaan 26.1 na siya, tas P5. ayan guys, oh. So mag-a-appear yan mamaya guys. Yan lang kasimple guys. Once na na-angle natin yan guys, kakasa na lang natin yan. So guys, ito dito naman tayo sa port rails, PR kung tawag ko dito, port rails. So ito yung sukat niya, yung guide natin dito kung paano siya i-jigsawin, kung saan siya banda. So ganito lang diskarte yan guys, para pantay-pantay yung mga sukat natin, no. Pagtabihin natin sila, yung apat na yan. So sukatin natin, sundin lang natin yung instruction dun guys. Meron din naman dun instruction. So ito banda rito from taas guys, ayan 3.8 yan. Ayan, ginuhitan ko na ng diretso 3.8. Tapos sunod naman guys, yung pangalawang guhit naman natin ay 13.3. ayan guys, naguhitan ko na 13.3. yan. So straight pa rin naman yan, kailangan yung guhit natin dyan straight. So ganyan ang pinaka-umpisa dyan, kailangan straight natin guhitan. Ayan. So ayan, ayan guys, oh 13.3 to, tapos ito 6.2. ito yung pinaka last guys, 6.2. ayan, ayan dyan siya yung 6.2 nya. Ganun pa rin, guhitan natin ng pahalang guys, para malinis yung gawa natin. So once na naguhitan natin guys, ayan, ayan, tapusin muna natin to. Yung kabila guys, ganun din. So sa ilalim kasi yan eh. So pare-pareho siyang ganyan guys, apat na piraso. Ayan guys, once na naguhitan natin, no, meron sa dulo yan guys, kung makikita nyo sa bandang dulo, meron siyang guhit pa. Ayan guys, so 0.6 cm. So yan, minarkahan natin doon ng 0.6 cm guys. Tapos sunod naman yung ayan 0.6 cm. Tapos itong sunod ay ayan, ho, from dun sa dulo, ayan 2.1 siya. Ayan 2.1. So ayan, gaganyanin natin yun guys. Ayan. So yan na yung pinakahati niya guys, apat na ganyan, no, pare-pareho siya. Dapat guys pare-pareho ng sukat to. So sundin nyo lang guys yung diskarte ko, para pare-pareho yung sukat niya, para hindi tayo magkamali pag kinasay, walang mga lusot-lusot o butas. So yun guys, ang distansya niya yan 2.1 from dulo. So tapos igaganyanin natin, no. Yan, guguhitan natin ng pagganon, pahalang. Tapos from dun sa dulo, ayan, hanggang dyan lang yung guhit guys. Sundin natin yung sa plano natin, no. Hanggang dyan lang yung guhit. Ayan, apat na ganyan, pare-pareho lang. So syempre make sure natin straight yan guys, para walang maging problema. Tas yan, sagad lang, dulo-dulo lang guys, ano. Doon sa ginuhitan natin ng 6.2 kanina, yan, dulo lang siya.
pinakadulo na siya guys, wala na siyang usli ng konti. So ganun lang kasimple guys mag cut, no, mag drawing ng ano, for ano natin, jigsaw natin na port rails. Ito yung pinagkakapitan ng mga ports para maging ano siya, mabuo siya ng maayos. So ganyan na siya, apat na piraso. So yan guys, i-jigsaw na natin yan, no. Sa jigsaw naman, kahit apakan nyo lang or lagyan nyo ng clamp lang mas maganda guys, para hindi delikado. Baka mamaya hindi nyo mapansin na bigla siyang dumulas ganyan, or bigla mabali tapos madali yung kamay nyo. So pero ang suggest ko dito guys, no, i-ano nyo na lang, i-clamp nyo na lang. Pero sa atin dito, medyo nagmadali tayo dito guys, kaya di hawak na lang siya. Pwede rin naman, basta ingat lang guys. Ingat lang tayo guys, lagi nasa likod yung kamay natin. Di bali na mabali yung ano natin. Wag lang tayong madisgrasya guys. Ingat-ingat lang tayo sa paggamit ng power tools. So yan guys, baligtad lang natin na ganyan. Yan, okay na siya kagad. So pare-parehong ganyan guys. Kung makikita nyo yan, ayan guys, talagang sukat na sukat yan guys. So dito naman tayo guys sa ano, sa rear, inner tsaka outer. So dito ang tinirada natin dito ay yung inner muna. So yan guys. Yan guys, 90 saka 1 point bali 4.3 cm yan. So yun yung inner. Yan guys. Yan guys, sundin nyo lang guys yung sukat natin doon sa plan natin. Ayan guys. So dito naman guys, ayan o. Ayan yung inner. So ayan, medyo ni-router natin ng konti yung gilid para pantay siya. Itong gamit yung router guys, yung bit dito, trimmer bit. So pang trim lang to, para maging pantay lang, walang mga chips. So dito muna tayo guys, no? Dito tayo proceed tayo sa port. Gagawin natin ngayon yung port rails. Yan. So port 1, port 3 na to guys, port 3. Ang inuna natin dito, port 3. Yan. Kailangan natin ng ganito, no, eskwalado na ganyan, para doon natin siya ipapantay natin siya doon, para yan guys, dulo-dulo lang naman yan, para eskwalado guys yung ano natin, yung pagka-assemble natin dito. Ang gamit natin ay stick weld. Puro na tayo dito guys, no? Kailangan puro ang gamit natin dito para kapit na kapit. Kasi ano na to guys, hindi na to pwedeng tornilyohan eh. Kailangan natin dito ng purong stick weld para matibay talaga. So ito yung port 2. Yan, port 3 yung kanan, tas port 2. Tas yung dito naman sa kaliwa ilalagay natin port 3. Port 1, sorry. So dito guys, dito sa parte na to, inuna muna natin dito yung ano, yung outer. Ganyan ng pag ano, no. Yan yung outer natin. 65 tsaka 1.8. So dito guys, pag kinat natin na ganyan, ayun din yung magsisilbing takip nya. So kailangan guys, talagang pulido yung pagkakat natin dito, kasi ayun na mismo yung takip nya. So kahit dahan-dahan lang guys, walang problema doon, basta pantay, pulido yung gawa natin dito, yung pagkat. So gumamit lang tayo dito ng pang drill bit na pangkahoy. Manipis lang guys, yung kasya lang, yung kasing nipis lang ng bala ng ano natin, ng jigsaw. Kasi ang purpose niyan ay nilubog natin yung jigsaw. So ito na guys, yung port 1. Ito muna tayo. So yun guys, dulo-dulo pa rin naman guys, no? So yan yung pinakadulo nya. So yan na talaga yun, yung pinakasagad nya. Tsaka natin i-nail gun siya.
Ayan guys, bali after natin manil gun, proceed na tayo sa port 4 P4 guys. Yan, sa port 4 ito guys, medyo mahirapan na tayo dito kasi wala siyang pagkakapitan. So guys, turo ko sa inyo yung diskarte ko dito. Lalagyan muna natin siya ng lock. Dito siya sa taas, lalagyan natin na siya ng lock muna dyan, no, para hindi siya gumalaw. Ayan, kahit isa lang. So dito muna tayo guys habang tinitira natin doon. Ito yung isa nating kasama, nalagari na yung ano natin, yung outer, rear outer. So yan, pakita ko lang sa inyo. Yan guys, oh. So hiwa na siya, pero guys masikip to pag kinasa nyo. So ayan, oh, medyo nagkaroon ng problema doon, pero madali lang yan guys, konting masilya lang yan. Ayun yung pinag-anuan ng drill bit. Tapos ititrim pa natin kasi to guys, hindi to, ayan, oh, hindi yan masikip yan. So kailangan itrim na mabuti yon. So yan, habang dito kabilaan yung lock natin, no, sa port 4. Yan, tapos konting pokpok para sagad siya, hindi siya nakakaabala. So guys, dito naman tayo, babalik-balik lang tayo doon. Habang tinitira yon, dito muna tayo. So guys, ito yung inner, rear inner at saka rear outer, pagdidikitin na natin kasi talagang magkasama talaga yan guys. Yan, para pag sinalpak natin siya guys, nakagad siya, isang buo na kagad siya, madali siya ikasa. So yan lang guys, dulo-dulo muna pag nilagyan natin yan, dulo-dulo lang muna, tsaka natin ratratin. So yan lang kasimple guys, no, yung pagbuo natin ng rear. So napaka-smooth ng procedure na to guys. Sa masunod lang natin guys yung sa plano natin, no. Yan ang kadali guys. So after nyan guys, proceed na tayo dito, no. Dito natin siya titirahin guys. Ayan, dyan. Nail gun pa rin gamit natin dito. Hindi ubra dito guys yung screw. Talagang finishing nail or pinakamaganda guys, nail gun na dihangin. Ang gamit kasi natin ang compressor, eh. Ito guys, no, inassemble ko na nga. Andito na yung rear. Yan. Bago natin siya isalpak, magbuo muna tayo ng box. Yan, yung top, yung left, tas yung button. And guys, after a few moments, yan, sana natin. So dito naman tayo, proceed naman tayo sa last P5 or port 5. So same procedure lang naman guys. Locks kabila ang gilid, tapos tirada ng nail gun marami. So after nyo pala mapahid yung siguro din lang lamang na sapat guys, kabilaan yung udlo natin para talaga sobrang tibay niyan pag natuyo. So halos wala nang tanggalan yan guys pag natuyo yan. Siguro din lang na kompleto yung udlo natin at damihan. So kasi dahil hindi na to ginagamitan ng Jimson screw. So ito na guys, no. Yan, isang piraso na yan. Pwedeng baba, pwedeng taas. So dalawang ganyan guys yung kailangan natin. So ganun lang guys, ganun lang kasimple, no. Dalawang ganun, tas ikasakagad natin lahat. So ito na yung magiging itsura nya guys pagkatapos. So yun, kung makikita nyo, dalawa yung port, kinasan natin yung port rails, kabilaan lang naman yan. So yan guys, so hindi ko na guys napakita yung no, kasi ginabi na kami yung kung paano tirahin yan. Yan guys yung SPK, tas SPK support, ganyan lang naman siya. Tas ayun yung front, isang buo na rin guys yan nung kinasa natin.
So lahat yan guys, lahat ng nasa loob na yan, bago natin ikinasa yan, magbuo na yan. So ganun ang pinakamadaling paraan guys, no? So yan, gumamit tayo ng pangmasilya dito kasi ang pinili kasi ng customer natin ay makinis, black matte. So kaya tayo gumamit ng wall putty dito pang masilya yan guys, sobrang kinis. So ang gagamitin natin dito ay spray paint na black matte. So ito ay demo guys, no. Yan yung ano natin, no. Pinasilya din natin doon. So left na lang yan guys, buo na yan. Sobrang tibay na yan guys, oh. Ayan, oh. Ganyan naman kasimple guys magbuo ng ano. Kailangan muna talaga buuin yung loob bago natin isalpak sa mismong box nya. So ganun lang naman kasimple guys. Tapos ito yung pinaka final nya, yung gilid. So syempre wood glue yan, puro din gamit natin guys. Yung stick wheel na kaninang pinakita ko, lahat yun stick wheel. Tapos nail gun pa rin naman yung gamit natin. So, dito naman guys, hindi na tayo gumamit ng gypsum screw dito, ay pwede na kasi nga puro yung nilagay natin na ano na wood glue stick wheel. Sobrang tibay na yan guys at wala nang vibration yan kasi lahat ng pinahid natin dyan puro na. Baga hindi naman to kasi D12 guys, medyo kalahating plywood lang yung nagamit dito, hindi man siya ganun kalaki. So pwede na rin siya kahit walang gypsum screw, pwede na siya guys, wala nang kaso doon. Basta siguro din natin puro yung wood glue na ilalagay natin at marami sa bawat planks ng plywood. So yan guys, hanggang dito na lang yung video natin. Sana may natutunan kayo sa araw na to, and sa mga gustong humingi ng kompletong plano at sukat, may documentation tayo dyan sa baba guys, yung file, download nyo lang sa baba guys. And meron din tayong pre-download ng SketchUp 3D plan mismo, andyan din sa baba yung link. So libre lang yun guys, wala tayong bayad dun. Ito ay para sa mga kababayan natin Pilipino na gusto magnegosyo and gumawa ng sarili nilang box. Maraming salamat.